Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Dakilang biyayang pangako niya, suninay na. Sinaw na mong hangarin ang taong magsiyawit na bayan, ilagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa misang ito atin ding isali ang intensyon para sa kapayapaan ng buong mundo, lalong-lalo na sa mga bansang may digmaan ngayon, ang Israel at ang Iran. Naway hipuin ang kanilang mga puso at protektahan o pangalagaan ang mga inosenteng tao. Mga kapatid, aminin natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan, kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan, upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila?
Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo. Hinagupit ng maraming beses at madalas nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hugupitin ng mga Romano at minsang binato. Makaitlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo, at sa mga hentil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalaala ko araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang langa at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan,
naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi sa lahat ng ating mga tagasunod at taga-subaybay na ngayong Healing Mass ng Veritas. At mga kapatid, kung ating napakinggan maigi ang mga pagbasa ngayong araw, magandang pagninilayan ang kabuluhan nito sa ating buhay pananampalataya. Si San Pablo sa unang pagbasa ay ipinapahayag niya na siya'y dumanas ng iba't ibang bagay na kapahamakan at paghihirap sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat nito'y may pahayag niya kung paano niya napagtagumpayan, hindi sa sarili niyang kakayanan, hindi sa pamagitan ng paggabay ng Diyos sa kanyang buhay. At nakita niya na ang mga bagay ay nalagpasan niya na may katuturan dahil tinitingnan niya na ang bawat taong nakalagpas sa anumang paghihirap, pagsubok, pagdurusa ay may misyong itinatadhana ng Diyos. Kaya ang misyon niya ay paigtingin, palakasin ang mga nangihinang mananampalataya, ang simbahan ng mga mananampalataya. Kaya sa kabila ng lahat ng paghihirap, inaalay niya itong lahat. At ipinapakita niya na kahit na kayo'y nangihina, kahit na ang bay mananampalatayang sinusubukan sa kanilang pananampalataya, kailangang magpursigi pa rin sa buhay. Tuloy ang buhay sa kabila ng mga pag-uusig, paghihirap, at mga bagay na hindi kaaya-aya ang maaring mangyari sa mga nagtitiwala at nais sumunod sa Diyos. Sa kabilang lahat ng mga ito sa unang pagbasa, nandoon din ang hamon sa mga nais sumunod sa Diyos na maging maingat sa mga bagay na iyong hinahangad. Ang pag-iingat ay pagbigay sa atin ng daan at kaliwanagan kung ano ang iyong pinapahalagahan sa buhay. Doon mo binubuhos ang lahat ng iyong lakas, ang atensyon at pagsisikap. At doon din mauugnay ang iyong puso at pagtingin sa buhay. Kaya mga kapatid, dito nauugnay, sabi natin na kung saan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Dahil hindi lahat ng tao ay nakakalagpas sa ganitong hamon sa buhay na hindi kayang iwan ang mga bagay na kanilang pinapahalagahan. Ang tanong, ano ang iyong pinapahalagahan sa buhay ngayon na may kaugnayan sa iyong puso at sa iyong pagtingin sa kabuluhan at kahalagahan ng iyong buhay? Kaya kung hindi malinaw at hindi papuntang langit ang hinahangad ng puso at tinitingnan ng iyong mata, ay kailan pa may hindi sa liwanag ang kahinatnan nito kung hindi kadiliman. Sa mundong ibabaw, maraming mga bagay tayong makikita, marami tayong bagay na mararanasan, at maraming bagay din tayong mapagtagumpayan. Ngunit ang kailangang pagninilayan lamang ng bawat taong nais sumunod sa Diyos at may pananampalataya sa Diyos, na ingatan palagi kung saan mo idudugtong, ididikit ang lahat ng bagay na ginagawa mo. Kaya nga, kahit sa unang pagbasa, hindi siya nagmamalaki sa mga nagawa niya. Kung hindi, ang pinagmamalaki niya ay ang kanyang kahinaan. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung anumang bagay na meron ka at napagtagumpayan mo, hindi mo yun dapat ipagmamalaki kanino man, dahil ang masikit sa lahat ng bagay, ang Diyos na nagbibigay nito sa atin. Pagkakataon, panahon, biyaya at grasya
ay pinapadaloy lang sa bawat tao upang mapagsilbihan lalo ang Diyos at ang kapwa-tao. Hindi pagsisilbihan ang sarili lamang sa lahat ng bagay na ito. Kaya sa pagpatuloy natin sa ating banal na misa, ipanalangin po natin ang bawat isa, lalo-lalo mga taong nauugnay ang kanilang buhay sa mga material na bagay lamang. At mahirap humiwalay sa mga ito. Hindi naging mapanatag at mapayapa ang puso, isip at kalooban kung material na bagay lamang na makamundo ang iyong pinagkakatiwalaan, ngunit hindi sa tunay na nagbibigay nito na siyang tunay na kaligtasan. At ipagdalasal din natin na makita, magliliwanag sa mata ng tao, sa mata ng pananampalataya, hindi pisikal na mata lamang ang nakikita, kung hindi mas malalim pang makikitang liwanag galing sa mata patungo sa kaluluwa, ang masumpungan ng mga nais sumunod sa Diyos at mapagtagumpayan ng mga tukso sa buhay na ito. Mabigyan sila ng kalakasan na malagpasan ang iba't ibang klase na siyang sumisira sa katauhan at kaluluwa ng tao sa pamamagitan ng mata. Kaya itong ating ipagdasal dahil ay maraming mga tao ngayon ang nalulong sa mga bagay na siyang nagpapabusog sa mata, ngunit hindi nagpapalakas sa kaluluwa. Amen. Hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating mga puso sa kalangitan sa ating pananalangin at ang ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pangmamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-uunlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaita ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuon ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ama naming nasa langit, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw ng aming buhay. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
kamay. Alay namin aming buhay. Bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid, ang papaghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kalwalhatian mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu kayong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming masasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na 14 na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagidapating kaming lahat na makasalon sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos at tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, mga kapanalig. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga ininyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob,
na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po sa mga nakikinig at sumasabaybay sa ating misa ngayon ay manalangin tayo para sa lahat ng mga may karamdaman, dasal para sa kanilang mga intensyon ng kagalingan. At kung kayo ay may nararamdaman, pwede niyong hawakan kung saan kayo may kapansanan or kung hindi man, isipin niyo saan parte na iyong katawan ang iyong nais magkaroon ng paghilom at kagalingan. O makapangyarihan ng pagkalingang Ama, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Sa katahimikan, pangalanan sila at ang inyong intensyon para sa kanila o maging ang sarili niyong intensyon. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod kay Hesukristo na iyong anak at aming Panginoon na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Patalastas po. Sa darating na June 22, araw ng Linggo hanggang June 30, araw ng Lunes, ay bibisita sa ating himpilan ang Nuestra Señora de la Soledad de Porta Vaga. Inanyayahan ko po kayo na dumalo sa ating healing mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department sa numerong 8925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Ulitin ko po para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor o love offering. Tumawag lamang po sa Religious Department sa mga numerong 8925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Allen Nahe at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Atin ang napagdiwang ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.
kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.